Isang bagyo ang unti-unting lumalapit at nagbabadyang makaapekto sa ating bansa. Nasa labas pa yan ng Philippine area. Cyclone again before it enters the Philippine area of responsibility. According to Pag-asa, the weather disturbance may reach far at western and early Thursday. Pag-asa says the LPA is moving south-southwest more than 10 kilometers per hour. It will continue in that direction while gradually intensifying until Friday. If it regains strength and becomes a tropical depression, it will be given the domestic name Kabayan once it reaches far. Meanwhile, based on Pag-asa's 11 a.m. advisory, the Tier 1 today will Aurora, Quezon, Eagle Region. At manood ng balita para malaman natin kung may bagyo pa, para makapag-prepare tayo ng gamit at pagkain. Is na matama tayo ng bagyo na. Balitang Kapampangan o si Gian. And I'm Shane. Ngayong gabi, hatid namin sa inyo ang live na pag-uulat tungkol sa bagyong Yuta, which is currently battering our province. Ngayon, may isang bagyong dumating sa loob ng Philippine area of responsibility and name of the typhoon is bagyong Yuta. Ang bagyong maabot na may hangin umaabot sa 150 km bawat oras. Naglantaw kanina umaga sa coastal area ng Masantol. It brought heavy rains na nagdulot ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Aside from the storm winds and rain, nakakaranas din tayo ng storm surges, especially sa mga baybayin bayan. Maraming residente ang kinakailangan ilikas mula sa kanilang mga tahanan para masigurado ang kanilang kaligtasan. Ang lagay ng bagyo dito, posible na tumangasa ng wind signal. Ang pinakamatastas na wind signal natin ay signal number 3 at ang mahina ay signal number 1. At ito naman ang mga itataas ng wind signal dito sa Pampanga. Signal number 1, Macabebe, Masantol, Mabalacat. Signal number 2, Apalit, Candaba. Signal number 3, Angeles City at ang San Fernando. At yan lamang ang balita tungkol sa wind signal at kung saan dadapo ang bagyong Yuta. We have our reporters on the ground to give us the latest updates. Let's go first to Daniela in Angeles. Daniela, ano ang sitwasyon diyan? The situation here in Masantol is very alarming. Where storm surge has inundated many construction houses near the trend line have been severely damaged or completely destroyed. Maraming fishing boats are also wrecked. Residents have been evacuated to safety around, but they are in need of food, water, and shelter. May isang residente na pwede natin interview. Ano po ang lagay ninyo ngayon base sa bagyo? Ang masasabi ko lang, madaming residente na rescue dahil sa lakas ng bagyo at nagkukulangan na rin kami ng pagkain. Sana tumigil na ang bagyo. Maraming salamat po. At yan lamang ang masasabi ng in-interview ko. Balik na sa'yo, Gian. Thank you, Daniela. The situation sounds very difficult. Before we continue, here are some reminders. Kung kayo ay nasa lugar na binabaha, iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa tubig baha. Manatili sa matataas na lugar and be alert sa mga posibleng panganib. Mahalaga rin na nagkaroon ng emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig, gamot, and other essentials. Siguraduhin na nakacharge ang inyong mga cellphone at mayroon kayong power bank para makatawag sa oras ng pangangailangan. Ang lakas
pa rin talaga ng bagyo, kailangan na natin mag-ready. Just in case matanggalan tayo ng power, kailangan natin i-charge ang mga flashlight at cellphone natin. Good idea, Mariana. Can you handle the first aid kit? Make sure we have enough medicine and bandage. Sure, I will check our supplies. I can also add some alcohol and paint reverse just in case. Double check. do 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 do